Bakit hindi na mapagpasensya ang mga tao? Hindi na bago ang kawalan ng pasensya. Palagi tayong makakita ng mga taong nauubusan ng pasensya kapag naiipit sa traffic o nakapila. Pansin nga natin, di ba, na mas mabilis maubos ang pasensya ng mga tao ngayon kaysa noon. Maraming tao ang hindi na mapagpasensya dahil sa teknolohiya. Binabago ng digital technology ang ating buhay. Dahil sa mga teknolohiyang yan, gustong-gusto nating magkaroon agad ng resulta ang mga bagay-bagay. Ano mang naisin natin, gusto nating makuha agad yon ng mabilis, mahusay, at ayon sa ating paraan. Kapag hindi nangyari yon, nadidismaya tayo at naiinis na senyales ng kawalan ng pasensya. Nakalimutan na nating maghinay-hinay lang at i-enjoy ang bawat sandali. Naniniwala ang ilan na bihira na lang ang gumagamit ng email at malapit na itong hindi gamitin. Bakit? Dahil ang mga taong nagpapadala ng email ay wala nang tiyagang maghintay ng ilang oras o kahit ilang minuto lang para sa sagot. At gaya ng pagsulat ng liham, ang email ay nangangailangan pa ng panimula at pangwakas na pagbati. Para sa marami, ang mga ito ay boring at ubos oras, kaya mas pinipili nila instant messaging. Tila wala nang tiyaga ang mga tao na mag-type ng mga pagbati. Hindi na tinitingnan ng marami kung may mali sa naisulat nila. Kaya madalas na ang mga liham at email ay maraming mali at napupunta sa maling tao. Ang pagnanais na makuha agad ang gusto ay hindi lang nangyayari sa larangan ng digital communication. Parang nag-aapura na rin ang mga tao sa iba pang aspekto ng buhay. Halimbawa, minsan ba'y ang bilis mong magsalita, kumain, magmaneho, o gumasta ng pera? Ang sandaling paghihintay na dumating ang elevator, mag-green ang ilaw trapiko, o magbukas ang computer, ay nakakainip na. Maraming tao ang wala nang tiyagang magbasa ng mahahabang artikulo na nakaimprenta. Bakit? Dahil nasanay na silang mag-browse ng mabilis sa mga webpage. Ano pat, puro blurb at bullet na lang ang binabasa at umaasang makita agad ang pangunahing punto. Bakit hindi na mapagpasensya ang mga tao? Kahit ang mga experts ay hindi alam ang lahat ng dahilan, pero tila matibay ang ebidensya na pwedeng maging problema ang kawalan ng pasensya. Tatalakayin natin ang ilang panganib sa pagiging hindi mapagpasensya at kung ano ang pwede mong gawin para maging mas mapagpasensya ka. Pwedeng maging problema ang kawalan ng pasensya. Pag-isipan ang eksenang ito. Isang lalaki ang nagmamaneho sa isang kalsada kung saan bawal mag-overtake. Katamtaman lang ang takbo ng babaeng nagmamaneho sa unahan niya. Para sa mainiping lalaki, parang napakabagal nito. Kaya binuntutan niya ito ng husto. Nang maubusan na siya ng pasensya, pinaharurot niya ang kanyang sasakyan at nag-overtake sa babae. Nilabag niya ang batas trapiko. Ano pat isinapanganib ang kanilang buhay. Kumusta naman ang babaeng walang pasensya sa mga kaopisina na hindi niya kasing talino o kasing bilis magtrabaho? O ang lalaking inip na inip sa pagdating ng elevator kaya pindot ng pindot sa call button? Nawawalan ka rin ba ng pasensya sa mga magulang mong matatanda na? O isa ka bang magulang na nawawalan agad ng pasensya sa maliliit mong anak? Madali ka bang mainis kapag nagkamali ang iba? Lahat tayo ay posibleng mawalan ng pasensya paminsan-minsan. Pero kung nangyayari yun araw-araw, baka magdulot ito ng di magagandang resulta. Number 1, problema sa kalusugan. Ang kawalan ng pasensya ay kaugnay ng pagkadismaya, pagkairita, at maging ng galit. Ang gayong mga emosyon ay posibleng magpatindi ng stress level na makasasama naman sa ating kalusugan. Ang kawalan ng pasensya ay posibleng maging sanhi ng alta presyon kahit sa mga kabataang adulto. May iba pang mga problema sa kalusugan na kaugnay ng kawalan ng pasensya. Ayon sa isang pag-aaral kamakailan, ito ay iniuugnay sa labis na katabaan. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga taong mainipin ay mas malamang na maging sobrang taba kaysa sa mga taong marunong maghintay. Sa ilang lugar, makabibili ng murang pagkain sa mga fast food na restaurant anumang oras at gustong-gusto ito ng mga taong laging nag-aapura. Number 2, procrastination. Ang mga taong mainipin ay malamang na laging nagpapaliban ng kanilang gagawin. Posible kayang ipinagpapaliban nila ang mga trabaho matagal gawin dahil wala silang tiyagang tapusin ng mga yon? Ano man ang dahilan, ang tendensyang magpaliban-liban ay pwedeng makapinsala sa individual at sa ekonomiya ng bansa. Ang pagpapaliban-liban ay may masamang epekto sa pagtatrabaho at pwedeng malugi ng malaki ang mga tao dahil laging ipinagpapaliban ng mga mainipin ang trabaho sa opisina.
Number 3, pag-abuso sa alak at karahasan. Ang mga taong hindi mapagpasensya ay mas malamang na masangkot sa karahasang kaugnay ng paglalasing. Ang mga taong walang pasensya ay mas malamang na magpakalabi sa alak at masangkot sa away. Number 4, maling mga pasya. Ang mga taong walang pasensya ay madalas na nagpapasya ng padalos-dalos. Malaki ang mawawala sa'yo kapag wala kang pasensya. Pwede kang mawala ng pera at mga kaibigan, magdusa o dumanas ng iba pang problema dahil ang kawalan ng pasensya ay madalas na sinusundan ng maling mga pasya. Number 5, problema sa pera. Ang kawalan ng pasensya ay pwedeng maging sanhi ng mas malaking pagkakautang. Baka gusto ng mga bagong kasal na makumpleto agad ang gamit nila kahit hindi kaya ng budget nila. Kaya bibili sila ng bahay, mga muebles, kotse at kung ano-ano pa. Pero utang. Pwede itong makaapekto sa pagsasama ng mag-asawa. Ang mga bagong kasal na maraming utang ay hindi kasinsaya ng mga mag-asawang walang utang o konti lang ang utang. Ang pagbagsak ng ekonomiya kamakailan sa Estados Unidos ay isinisisi ng ilan sa kawalan ng pasensya. Ang kalagayan ng ekonomiya sa ngayon ay resulta ng labis na kawalan ng pasensya at sobrang kasakiman. Dahil sa kawalan ng pagpipigil, libo-libo ang bumibili ng mga ari-arian na mas malaki ang halaga kaysa kaya nilang bilhin. Kaya nangungutang sila ng malalaking halaga na hindi nila mababayaran sa loob ng maraming taon. At baka nga hindi na talaga nila mabayaran. Number 5, pagkawala ng mga kaibigan. Ang kawalan ng pasensya ay pwedeng makasira sa kakayahan nating makipagtalastasan. Kung ang isang tao ay mainipin, kapag nakikipag-usap sa iba, posibleng makapagsalita siya ng hindi muna nag-iisip. Baka naiinis din siya kapag nagsasalita ang iba. Baka hindi niya mahintay na tapusin ng kausap niya ang gusto nitong sabihin. Kaya ang walang tiyagang makinig ay may tendensyang madaliin ang kausap niya. Ano pat siya na ang tumatapos sa sasabihin nito o humahanap siya ng paraan para tapusin agad ang pag-uusap. Ang gayong kawalan ng pasensya ay maaaring sumira sa pagkakaibigan. Sino ba naman ang gustong may kasama na panayang tuktok ng paa o tingin ng tingin sa relo? Ang kawalan ng pasensya ay hindi magandang katangian. Lalayuan ka ng mga kaibigan mo dahil dito. Ilan lang ito sa masasamang resulta ng kawalan ng pasensya. Tatalakayin naman natin kung paano ka matututong maging mapagpasensya. Matapos nating natutunan ng ilang epekto ng kawalan ng pasensya, malamang nasasang-ayon ka na mientras mas mahaba ang pasensya mo, mas gaganda ang kalusugan mo. Makagagawa ka ng mas mabubuting pasya at magkakaroon ka ng mabubuting kaibigan. Kaya paano ka magiging mas mapagpasensya? May mga bagay o sitwasyon na madaling makaubos ng pasensya ng isa. Bakit ka nawawala ng pasensya? May partikular na mga tao bang sumusubok ng pasensya mo? Baka kasama rito ang iyong asawa, mga magulang, o mga anak. O may panahon lang ba na talagang madali kang maubusan ng pasensya? Halimbawa, mas madali ka bang mawala ng pasensya kapag naghihintay sa iba? O kapag mahuhuli ka na? Nawawalan ka ba ng pasensya kapag ikaw ay pagod, gutom, inaantok, o na-stress? Mas madalas ka bang maubusan ng pasensya kapag nasa bahay o kapag nasa trabaho? Malaking tulong kapag alam mo kung bakit ka nauubusan ng pasensya. Isinulat ni Haring Solomon sa Kawikaan 22:3, nakikita ng matalino ang panganib at nagtatago, pero tuloy lang ang mga walang karanasan at pinagdurusahan ang epekto nito. Kaayon ng sinaunang kawikaang ito sa Biblia, kung pati una mong inaalam o nakikita kung kailan ka mawawala ng pasensya, maaari mo itong mapaglabanan. Sa umpisa, baka kailangan mo talagang magsikap na maging mas mapagpasensya, pero pag tagal-tagal, malamang na maging ugali mo na ito. Number 1, pasimplihin ang buhay mo. Hindi talaga kaya ng mga tao ang multitasking. Hindi kaya ng utak na mag-focus sa maraming bagay ng sabay-sabay. Sa paglipas ng panahon, sinisira ng multitasking ang kakayahan nating mag-focus ng husto. At unti-unti rin itong sinisira ang mga katangiang gaya ng pagpapasensya, pagtsatsaga at kakayahang magpasya at lumutas ng problema. Mahirap maging mapagpasensya kapag na-stress ka dahil sa dami ng iyong gagawin, pupuntahan at kakausapin. Pangunahin na, stress ang dahilan ng pagkaubos ng ating pasensya. Kaya maghinay-hinay lang, i-enjoy ang buhay, maglinang ng matalik na pakikipagkaibigan sa ilang tao, sa halip na magkaroon ng mababaw na pakikipagkaibigan sa napakaraming tao. I-budget ang iyong panahon at maging matalino sa pagpili ng mga prioridad. Iwasan ang mga libangan at gadget na umuubos ng panahon. Para mapasimple ang iyong buhay, baka kailangan mong suriin ang iyong pang-araw-araw na routine.
Anong mga gawain ang pwede mong bawasan ng panahon o anong mga bagay na huwag na talagang gawin? Ayon sa isang kawikaan sa Biblia, sa Ecclesiastes 3:1 at 6, may takdang panahon para sa lahat ng bagay, panahon ng pag-iingat at panahon ng pagtatapon. Baka ito na ang panahon na magbawas ka ng ilang gawaing umuubos ng oras para hindi ka ma-stress at mawala ng pasensya. Number 2, maging makatotohanan. Magkaroon ng makatotohanang pananaw sa buhay. Una sa lahat, tandaan na hindi laging nangyayari agad ang gusto nating mangyari. Tanggapin ang katotohanan na hindi laging mangyayari ang mga bagay-bagay ayon sa inaasahan mo. Ganyan ang pagpapasensya. Ikalawa, tandaan na hindi mo laging kontrolado ang sitwasyon. Isinulat ng matalinong haring si Solomon sa Ecclesiastes 9:11 at 12. Meron pa akong nakita sa ilalim ng araw. Hindi laging ang matulin ang nananalo sa takbuhan. Hindi laging ang malakas ang nananalo sa labanan. Hindi laging ang marunong ang may nakakain. Hindi laging ang matalino ang nagiging mayaman. At hindi laging ang may kaalaman ang nagtatagumpay. Dahil lahat sila ay naaapektuhan ng panahon at di inaasahang pangyayari. Dahil hindi alam ng tao kung kailan siya mamamatay. Sa halip na mawala ng pasensya dahil sa mga sitwasyong hindi mo kontrolado, tukuyin ang mga bagay na makukontrol mo. Halimbawa, sa halip na magalit dahil wala pa ang sasakyang hinihintay mo, umisip ka ng ibang paraan para makarating sa pupuntahan mo. Mas mabuti pang maglakad ka na lang kaysa mawala ng pasensya at magngit-ngit sa galit. Kung kailangan mong maghintay, gamitin ang panahon sa makabuluhang bagay. Magbasa ka muna habang naghihintay o maglista ka ng mga gagawin mo. Sa totoo lang, walang gaanong naitutulong ang pag-aalala sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Kaya naman sinasabi ng Biblia sa Lucas 12:25, sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kahit konti sa buhay niya dahil sa pag-aalala? Number 3, maging malapit sa Diyos. Napatunayan ng marami na sa pagsunod ng mga simulain ng Biblia, naging mapagpasensya sila. Ayon sa Biblia, ang taong makadiyos ay mas mapagpasensya at nakapagpapakita ng iba pang mga katangian gaya ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Nangangako ang Biblia sa Filipos 4:6 at 7. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ipaalam ninyo sa Diyos ang lahat ng pakiusap ninyo sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may kasamang pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na nakahihigit sa lahat ng kaisipan ang magbabantay sa inyong puso at isip sa pamamagitan ni Kristo Jesus.